This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 19. And today is December 9, Uy, 2025. sakto. And it's a Bible Tuesday 16 night. days to Christmas. Grabe. So fast. Good evening po. Good evening, Tata Bird. Good evening, Anje. Good evening din po sa inyo. Hello po. Kamusta po kayo? Yeah, medyo gumiginaw na ang panahon talaga. Lumalamig na. Totoo po. Ramdam na ramdam ko po. Ay, grabe. Yan. Pero matibay si Tata Bert, hindi naka-jacket, ha? Pero kanina pa ang giniginaw dito. Nagtitiis Kaya na. parang ganyan ko. Tata Bert talaga. Yan po. Jacket. Sige, jacket. Hindi na, no? It's okay. Okay lang. Matibay. Matibay po si Tata Bert. Wow! It's okay, it's fine. Ayan po. Kamusta po kayo? Ikaw, Tata Bert, kamusta po? Okay lang Very ako. Okay. Lagi namang okay si Tata Bert talaga. Nilalamig lang. Yeah. Yan. Pero yun nga, Tata Bert, actually, kung compare mo po siya last year, parang mas malamig po ngayon. No? Parang ganyan. Opo. Parang ganyan. Sinaalala ko, nagsasabi tayo ng mga, grabe din, syempre, pero ang init pa rin. Pero at least kahit pa paano, di ba? At sinasabi niyong taglabig yung panahon ng taglabig kayo, baka umabot hanggang February. Wow, ito Parang na ganyan. yun. Ito na yun. Oo, parang Wow, ganyan. naku. Malamig yung Si Isabela nga, grabe daw ang ginaw doon. Then, yung mga ambon-ambon na ganyan, halos hindi humihinto. Naku. Yun po. Hindi na nga rin lahat na nakikita yung araw doon eh. Wala. Kasi laging makulimlim. Grabe. Mm. Ayan po. Ako po yun. Nga pala kahapon, Yes, po. Immaculate Conception, no? Yes, opo. Ayan. Ang dami pong nalilito, Tata Bird, no? Ano ba yung Immaculate Conception? Nung kinonцeive ba daw si Jesus? Or yung kinonцeive si Mama Mary? Si Mama Mary. Yun. Nung Si Mama Mary. Saint Anne, pinagbubuntis niya. Yun. Ayan. Dami, parang kahapon dami ko naririnig na parang mga debate. Yan ang Immaculate Conception. Yung kay Jesus kasi, na September yun eh. Yan ang alam ko eh. Ay, opo. Yun nga ba? Parang yun eh. No? Okay. Ayan po. So, sana na naging blessed ang kahapon ninyo ng Immaculate Conception. Kasi, yun nga parang ginugunita yung kinonceive nga po ni Saint Anne si Mama Mary na Saint Anne. free from original sin. Yun nga. Talagang binantayan na ng pagkakaalam ko niya, binantayan na talaga ng mga angels yan eh. Kinakailangan kasi, yun kasi magiging yung ipapanganak kasi, yun ang magiging vessel din ng kasi ni Jesus. Kaya ganyan. Yes, vessel. Vessel. Yan ang term na ginagamit nga nila. Correct. Ayan po. At ngayong araw na ito, nag-start na rin yung 33rd Southeast Asian Games. Uy! Nasa ang host country ngayon ay Thailand. Uy. Ang problema, may nagkaroon yung hidwaan nila ng Cambodia mukhang bumalik eh. Ako. Ano yan territorial Oo nga, yung pag ganun dispute, mo, pagkaganyan talaga. Mukhang, Yan. opo. Ay. Sana naman na hindi mag-escalate yung nilang na yan. Maraming athletes ang mapupunta dyan eh. Yun nga. So parang in general, tatabi to dispute or specific sport po? Hindi. Talagang gera. Border, nagkakaroon ng border class eh. Ako. May isa nang namatay na sabi, Thailand soldier. Isa. Naku. Sana nga hindi, wag wag gumrabe. Kailan lang naman sila nagbati eh. Tapos yan na naman. Oo. Sana, unity, yun yung pinag-usapan natin. Diba, Totoo. Tata? Sana naman maayos. Yes. Sige lang po, Tata Bert, baka meron ka. And then, so far ata, yung maganda yung team natin sa baseball. Uy. So far nakakatatlong panalo na ata yung baseball team natin. Male na yung lalaki. So far. I don't know yung iba pa, hindi ko pa natignan uli kanina yung news eh. Yung ranking ba? Congrats po. Ayan.
Si Mac biglang nag-message sa akin na kanina umaga ata yun Madaling, kagabi 7.5 na magnitude na earthquake sa Japan. Ay, naku. Meron nga. Nagkaroon nga. Kako bakit wala masyado sa news? Late na nung inano sa news Late Late na. na nila na Pero si Mac, ang aga Oo. Kako, parang wala naman, sinerge ko. Parang wala naman, bali, pala meron nga. Okay. Grabe po. Kasi Kasi, 7.5 malakas mo. feeling ko tatabert dahil ang Japan, di ba, lagi silang Lagi naman yan. may earth. At laging nasa 7 ang nila Yun dyan. nga po, malakas talaga. Parang siguro hindi na siya na-news dahil na, kumbaga na try na nilang i-solve, no? Parang ganyan. ganon. Kasi, ang ganon, mga nag-a-alarm and nag-alert yung warning talaga sa kanila, kahit sa phone, sa building, no? Talagang prepared sila Sana naman po, walang na Itong araw din pala na ito, nag-start na yung tigil pasada ng isang grupo ng mga drivers, no? PUJs, ganyan. Nag-start kanina pero nakasakay naman ako From papunta rito, naka-jeep ako doon Okay naman. Pero sabi ng iba, kulang yung jeep. Hindi naman lahat na huminto ng kasada. Kailangan pa rin po kasi syempre maghanap po tayo. Sige lang po. Yun lang. So parang na-gather ko na balitang Thank you. pwede natin i-share sa kanila. Pero siguro narinig na rin nila yung mga news na yan. Opo. Thank you, Tata Bert, for sharing. At batiin ko lang po sila. Sige. Yes. Hello po. Good evening, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Oy. Miss Linda Omania. Mm. Yan. Hello po. Miss Cristeta Mawings de los Reyes. Miss Jos Caliano del Mundo. Hi, Jos. Ate Marina Espedilla. Mm. Oy! Ay! Oo. Mga ilang araw pa. Ayan po. Lapit ka na daw mag-birthday. Ate Marina, January 25. Parang Christmas din, pero a month after. Ayan. And sa mga hindi po pala nakapanood ng episode namin ng Friday, napakaganda dahil naman from our very own Senyor, Viver Wisdom. Galing yan. Na-summarize po no, Tata Bert, yung mga pinag-uusapan natin every Friday. Oo nga. Galing. Totoo. Ganda, panoorin niyo po. Ayan. Okay po. Yes po, Miss Linda? Hindi sa'yo, di ko pala. Okay. Dito. Yes, opo. Ayan po. So, kung wala na, Tata Bert, tayo po magbabasa na po Sige, ng pwede Biblia. na. Yes. Saan? Ayan po. Nasa Jeremias pa rin tayo or Jeremiah. Ayan po. Ay, sige po, Tata Bert, sino po ulit si Jeremias? Si Jeremias nga pala, hindi pa man din ipinapanganak yan. Hindi pa pinaglilihin ng kanyang nanay. Pinili na talaga ni Yahweh, ng Diyos, na maging prophet. At kaya sa young age niyang 18, talagang napilitan na. Pinilit na siya ng Diyos talaga na maging prophet nga. Siya kasi ang naging parang mouthpiece ni Yahweh sa mga Israelitas. Siya ang nagbibigay babala at pinapakitaan ng vision ni Yahweh kung ano ang mangyayari sa Israel. Taga-warning siya. Ang problema nga, ang mga taga-Israel nung panahon na iyon, nalulung sa hindi magandang kasamaan dahil gawa mismo ng kanilang pagtalikod kay Yahweh. Yan ang nangyayari. Kaya talagang napapanahon noon yung pag-ano ni Jeremias para magbigay ng babala sa Israel noon, sa Judah, particularly yung Judah. Ang problema, katigasan ng ulo ng Judah. Yes. Ayan po. Thank you po, Tata Bert. Sige. So, basa na po tayo. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 26. Binantaang patayin si Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Judah ni Jehoiakim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Tumayo ka sa bulwagan ng templo
at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa mga lungsod ng Juda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa Shilo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panlalait. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga pari, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niya magsalita, si Jeremias ay dinakip nila at nagsigawan ng, dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa Shilo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman? At siya'y pinaligiran ng mga tao. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno sa Juda, sila'y madaling nagtungo sa templo mula sa palasyo at naupo sa kanilang mga upuan sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat lang na mamatay ang taong ito sapagkat nagpahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilaan laban sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Kapag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. At ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, hindi dapat hatulan ang kamatayan ng taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh. Tumayo ang ilang matatanda sa lupain at sinabi sa mga taong naroon, si Mikas na taga-Moreset ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekias ng Juda. Sinabi niya sa lahat ng naninirahan sa Juda ang pahayag na ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin. Magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem. At ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Pinatay ba ni Haring Hezekias at ang lahat ng taga-Juda si Mikas? Hindi. Sa halip, natakot ang hari at nagmakaawa kay Yahweh. Nagbago naman ang isip ni Yahweh at hindi na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila. Ngunit tayo mismo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. May isa pang lalaking nagpahayag sa pangalan ni Yahweh. Siya si Urias, anak ni Semaya na tagalunsod ng Jearim. Nagpahayag siya laban sa lungsod na ito at sa lupain ito, kagaya rin ng sinabi ni Jeremias. Nang ito'y marinig ni Haring Jehoiakim at ng kanyang mga kawal at mga pinuno, binalak ng haring ipapatay siya. Ngunit nang malaman ni Urias ang gagawin sa kanya, tumakas siya patungong Ehipto dahil sa malaking takot. Kaya sinugo ni Haring Jehoiakim sa Ehipto si Elnatan,
na anak ni Akbor at ilan pang kasama nito. Kinuha nila sa Ehipto si Urias, dinala sa harapan ni Haring Jehoiakim at pinatay sa pamamagitan ng tabak. Saka inihagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. Subalit si Jeremias ay pinantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Well, dito po, talagang sinabihan na ni Yahweh si Jeremias kung saan siya pupwesto para maipahayag niya yung muling babala ni Yahweh. Sinabihan siya, tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa lungsod ng Juda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masamang gawa. Yun nga po, talagang nagbibigay babala naman si Yahweh sa mangyayari sa Jerusalem, sa Israel, sa Juda. Yun nga po yung masasakop ito ng Babylonia. Ang problema, napakatigas ng ulo talaga ng mga Israel. Ayaw maniwala. At isa pa, noong panahon ni Jehoiakim, naniniwala sila na mas poprotektahan sila ng dalawang bansa, Egypt at Assyria. Pero nung dumating talaga yung bakbakan, hindi rin mas malakas talagang matatawag yung puwersa ng Babylonia noon. Yung sinabihan pa, huwag kang maglilihim ng anuman. Ibig sabihin, huwag magdadagdag sa mga mensaheng pinasasabi sa kanya si Jeremias. Dahil ganun kasi ang gawain ng mga false prophet. Nagdadagdag sila ng mga sinasabing ganyan, nagbibigay ng propesiyang mali. Kaya pati si Yahweh nagagalit sa mga ganung Yung kasi ang nagbibigay lakas loob sa mga taga-Juda nito, yung mga false prophet din na mas higit nilang pinaniwalaan kesa kay Jeremias. Actually, binantaan pa nga nila si Jeremias na huhulihin at papatayin. Ang pinasasabi ni Yahweh, sabihin mo sa kanila. Sinasabi ni Yahweh, kung kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulag ko sa Shilo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panlalait. Ano po ba'y tinatawag na Shilo? Ang Shilo po, ito yung isang lugar na kung saan unang dinala yung arko. Yan ang parang ginawaan nila parang toldang Yung mga maraming instruction. May mga pari noon nagbabantay diyan. No, yung Ark of Covenant diyan diyan nakabahay yan Noong ang maging head na priest noon ay si Eli, may dalawang anak siya, di ba kung natatandaan mo, na parang binababo yung pag-aalaga, yung pagbabanda sa Shilo. Nagalit si Yahweh ngayon sa ginagawa ng dalawang anak ni Eli noon. Kaya, pumayag ngayon si Yahweh na matalo ng Palestine. Ng Palestine sa giyera yung mga Juda noon. At nakuha nila yung Ark of Covenant. Dinala nila sa kung saan-saan yung Ark of Covenant ng mga Palestine na ito. Ang problema, kada lugar na pupuntahan nila nagkakaroon ng sakit, ng ganyan. Nagkakaroon ng mga sakit. Kaya napilitan na rin isole ng mga taga-Palestine yung Ark of Covenant na yan. Ganyan ang nangyari sa Shilo.
ang Silo kasi noon talagang binasak yan ng gusto ng mga taga-Palestine eh. At ganyan ang mangyayari dito sa Jerusalem na kinatatakot na banta. Baka ganyan ang mangyayari sa Jerusalem. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga pari, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niya magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay, ang sabi ng mga noon mga Hudyo. Pero nung mabalitaan ng mga pinuno yung pagkakahuli kay Jeremias, nagpuntahan sila. At dito pinag-usapan nila kung ano yung gagawin kay Jeremias. Yung mga matataas naman, kasama rito yung ibang mga pinuno ng bayan, ayaw pumayag. Dahil wala namang ginagawang hindi maganda si Jeremias. Actually, nagbabalita pa nga sa kanila, nagpahayag sa kanila kung ano yung mangyayari sa Jerusalem, sa Juda, kung ipagpapatuloy nila yung kanilang uri ng pamumuhay na hindi maganda. At sinabi rin ni Jeremias na isinugo talaga siya. Alam naman ng ibang mga taga-Israel na isinugo siya na para magbigay ng ganung mga babala o mga pahayag. Sa gayon, magbabago siya ng isip. Kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay. Yan ang pasabi. Gawain at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo. Yun ang pinasasabi nga ni Yahweh kay Jeremias. Mabuti na lang nakakaintindi yung ibang mga matatanda doon, yung mga pinuno noon, at hindi nila ginawaan ng hindi maganda si Jeremias. Hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh. Tumayo ang ilang matatanda sa lupa at sinabi sa mga taong naroon, si Mikas na taga Moreset ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekias. Kung natatandaan mo si Haring Hezekias, naging magandang hari din yan, naging mabuting hari yan. Naniwala yan doon. Actually, nagkasakit nga yan ng matinding sakit di ba? Kung natatandaan mo. Tapos, humingi siya ng tawad kay Yahweh na sana pagalingin siya doon sa naiibang klase na sakit niya, skin disease At pinagaling naman siya ni Yahweh, pinagaling siya. Kaya naniniwala si Haring Hezekias sa mangyayaring ito, kaya pinigilan niya, naniwala siya. Kaya si Mikas hindi pinapatay noon. At ganun din ang gagawin kay Jeremias, hindi rin papapatayin. Kaya may nagtanong, pinatay ba ni Haring Hezekias at ng lahat ng taga-Juda si Mikas? Hindi. Sa halip, natakot ang hari, si Hezekias nga, at nagmakaawa kay Yahweh. Nagbago naman ang isip ni Yahweh at hindi na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila. Ngunit tayo mismo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. Noong panahon na yon, hindi muna. Kumbaga sa'yo na-postpone. May isa pang lalaking nagpahayag sa pangalan ni Yahweh. Siya naman si Urias, anak ni Semaya at tagalunsod ng Heyarim. Nagpahayag siya laban sa lunsod na ito at sa lupaing ito kagaya ng sinabi rin ni Jeremias. Pero iba ang hari noon, si Jehoiakim. At nang marinig ito, binalak ni Haring Jehoiakim na ipahuli at ipapatay si Urias. Nabalitaan ni Urias yung ganun na pinapahuli nga siya at ipapapatay ni Haring Jehoiakim. Kaya ang ginawa ni Urias, tumakas. Pumunta ng Egypt. Talaga rin namang matindi atang galit ni Haring Jehoiakim. Pinasundan siya doon sa Egypt sa mga katauhan niya at nakuha naman nila si Urias. Ibinalik kay Haring Jehoiakim at yung naging kautusan ni Jehoiakim, pinatay si Urias. At ang kanyang bangkay
sa libingan ng mga karaniwang tao, inihagis na lang doon. Pero ang kagandahan kay Jeremias tunay kasi siyang propeta ni Yahweh at tunay na inutusan ni Yahweh. Kaya talagang meron ding alalay o nagbabantay sa kanya, si Ahikam. Na mataas kasi ang posisyon ni Satan doon sa Parang pinuno rin po. pinuno. May mataas na katungkulan din doon sa ng hari yan Kaya nagiging pinoprotektahan siya ni Ahikam. Yan. Kumbaga sa yan ang may tawag na dyan nakabantay sa kanya, nakaalalay na walang mangyayari sa kanya. Yan. Parang parte na rin ng design sa Yes, buhay part ng niya. pagiging niya, na ni Yahweh. Protektado pa rin. Yan. Si Ahikam. Yan. Ayun. Thank you po, Tata Bert, sa Mm-mm. pag-summarize. Talaga, grabe ang... Sige po, Tanong lang Sinda. ako. Di ba yung noon, hari-hari lang? Ah, May sumunod pa ba na sumunod sa hari na mataas? O talagang hari lang pinakamataas? hari ng isang lugar Oo, yun na nga. Aaminin na kung yung hari na yun naniniwala kay Yahweh, yung si Yahweh nang mas mataas sa kanya. Diyan nga, di ba, nagtampo si Yahweh noon? Nung panahon ng mga judges pa, nagtampo siya sa mga taga-Israel. Kung bakit? Kinakailangan pa nilang mag-ano ng hari Siya na ang hari Nagtampo. Kaya binigyan sila ng isang hari na parang hindi naman kumpleto yung si Saul. So, yun. Sa tao kasi yan, sa karaniwang tao, hari ang pinakamataas noon. Pero kada kada kaharian. Pero nung medieval times, nauso din yun na nagkaroon ng parang confederation ng mga Yung parang... kaharian, samahan ng ganyan. Kaya nagkakaroon ng ganyan kasi panlaban sa malalakas ng puwersa. Kailangan rin nila magsama-sama. Kailangan lang pagsama-sama. Nangyari yan nung medieval times. Thank you po, Tata Bert and Miss Linda. Ayan. Ngayon naman po sa chapter 27, nagsuot ng pamatok si Jeremias. Pamatok. Sorry po. Oo nga po. Sorry po, Tata Bert. Ano po yung pamatok? Yan yung, di ba yung kalabaw nag-aararo? Opo. Yung nakalagay dito sa leeg niya. Okay. Pahinihilan niya yun ng pamatok. Okay po. Ayan. May natutunan. Pagka niya, minsan, yaring kahoy, ganyan. Okay po. Yan ang pamatok. Oo po. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Zedekias, na anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong batok. Pagkatapos, magpadala ka ng mensahe sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon sa pamamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekias. Sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao, at sa mga hayop na naroon, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Ang lahat ng lupain ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansa'y maglilingkod sa kanya, sa kanyang mga anak at mga apo, hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ngunit ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala, ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay,
mga nagpapaliwanag ng mga panaginip, at mga manggagaway kapag pinipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo, at ito ang maging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo'y itataboy ko at mapapahamak kayong lahat. Subalit kung ang alinmang bansa'y pasakop sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, pananatilihin ko sila sa kanilang bayan. Bubungkalin nila ang sariling lupa at doon maninirahan. Ganito rin ang sinabi ko kay Haring Zedekias ng Juda. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran ninyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. Kung hindi, mamamatay kayo sa digmaan at salot. Ito ang parusang inilaan ni Yahweh sa alinmang bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Huwag kayong maniwala sa mga propetang pumipigil sa inyo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo. Hindi ko sila sinugo. Ginagamit lamang nila ang aking pangalan. Kaya palalayasin ko kayo sa lupain ito at kayo'y malilipol, pati ang mga propetang nandaya sa inyo. Sinabi ko naman sa mga pari at sa buong bayan ang ipinapasabi ni Yahweh. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagsasabi sa inyo na ang mga kagamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia sa madaling panahon. Kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Huwag ninyo silang papakinggan. Pasakop kayo sa hari ng Babylonia upang kayo'y mabuhay. Bakit kailangang mawasak ang lungsod na ito? Kung sila'y talagang mga propeta at kung salita nga ni Yahweh ang dala nila, ipakiusap nila kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang mga kayamanang natitira pa sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga haligi sa templo, sa lalagyan ng tubig na yari sa tanso at mga patungan nito, at sa iba pang kagamitang natira sa lungsod. Ang mga ito ay hindi kinuha ni Haring Nebuchadnezzar nang dalhin niyang bihag sa Babylonia si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim ng Juda, pati ang kanyang mga pinunong nasa Juda at Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga kagamitan na naiwan sa templo, sa palasyo ng hari at sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli kong itong ibabalik sa kanya-kanyang lugar. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito, sa unang bahagi nitong verse 27, chapter 27, sinabihan ni Yahweh si Jeremias, dahil magkakaroon ng parang meeting o conference ng hari ng Jerusalem daw, ng Juda, pati yung hari ng ibang mga lugar, may mga representative na pupunta. Sinabihan ni Yahweh si Jeremias na gumawa ng pamatok. Yung nilalagay sa leeg, pag yung kalabaw ay nag-aararo, ganun po yun. At lubid, at ilagay mo sa iyong batok. Sa pagharap niya sa mga sa mga nagdadala ng mensahe na ito sa hari ng iba't ibang mga lugar, makikita nila yung parang pagpapakumbaba yun Parang pagsabi sa kanila, na gawin nila yung ganon. Ibig sabihin, sumaludo sila o magbigay galang kay Nebuchadnezzar dahil pati sila sasakupin. Huwag silang lumaban. Ika nga, may tawag dito yung pag magloob. Pugay Pugay o huwag lumaban. Parang
tiklop tuhod. Ah. Yan, something like that na kaya may pamatok na ganyan. Ibig sabihin, tiklop tuhod, wag sila lumaban, magpakumbaba or something na ganyan, no? At wag nilang sundin kung ano man yung sinasabi ni Haring Sedekias. Si Haring Sedekias kasi, talagang naging salbahing hari yan. Actually, yan ang pinakahuling hari ng Juda Lumaban yan mismo sa Babylonia. Wag paniwalaan yung mga sinasabi ni Hari Sedekias, something like that yung inaano sa kanila. Basta sila gumalang sa hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar ngayon. Dahil kung hindi, talagang malulupig sila lahat, matatalo silang lahat, pati si Haring Sedekias. Na totoo namang nangyari. Sabihin mo sa kanila na ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos ng Israel, sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop na naroon, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Ang lahat ng lupain ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ibinigay ko rin ang mga hayop at parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansay maglilingkod sa kanyang mga anak at mga apo, hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Nung panahon na iyon kasi, para bang mas gusto ni Yahweh, para hindi sila madamay sa parusang gagawin niya, i-submit nila ang sarili nila kay Nebuchadnezzar. Subuko na kaagad, wag nang lumaban. No. Mas mabuti yun para sa kanila. Actually, si Sedekias, hindi naging magandang hari yan. Lumaban sa, bumaliktad siya lumabang kay Nebuchadnezzar sa Babylonia, dahil umaasa siya na kakampihan siya ng Egypt at Assyria. Hindi nangyari yun. Gusto niya tumakas doon, nahuli siya. So, dinala siya sa Babylonia. Along the way, pinatay sa harap niya yung mga anak niya. At pati siya binulag. Dinala siya sa Babylonia ng nakakadena. Hanggang sa mamatay na siya sa Babylonia. Ganun ang mangyari. Kaya, parang kasama na rin sa babala sa kanila yun na huwag silang magaya sa ganon. Pero ang problema, hindi rin pinakinggan mga ano nito. Base doon sa nabasa natin ng mga nakaraang chapter, di ba? Ilang bansa yung inano rin ng Babylonia. Lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanya. Yan ang gusto ni Yahweh. Maglilingkod sa Babylonia kay Haring Nebuchadnezzar para nga maiwasan yung masyadong gulo. Anyway, sa bandang huli rin naman mangyayari din naman sa Babylonia yan Babagsak din ng Babylonia Ngunit ang alimang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay hindi papailalim sa kanyang pamamahala, ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ganon din naman ang mangyayari Ang problema nga, hindi hindi nagpailalim sa kapangyarihan ni Nebuchadnezzar yung mga bansa na ito. Kaya nangyari din na tinalo sila ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Kayo'y itataboy ko at mapapahama kayong lahat, subalit kung ang alinmang bansa'y pasakop sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, pananatilihin ko sila sa kanilang bayan, bubungkalin nila ang kanilang lupa at doon maninirahan. Wala sana problema Ganito rin ang sinabi ko kay Haring Sedekias ng Juda. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran ninyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. Kung hindi, mamamatay kayo sa digmaan at salot. Ito ang parusang inilaan ni Yahweh sa alinmang bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Ang problema, lumaban itong si Sedekias at pati yung ibang bansa na kausap niya noon. At isa pa ito, binanggit na naman dito yung tungkol sa mga propeta. Naniwala kasi yung mga
pinadala ng mga taga-ibang bansa nito sa mga propeta rin. Mga propeta na hindi naman totoo yung mga sinabi nila. Sinabi ko naman sa mga pari at sa buong bayan ng ipinapasabi ni Yahweh, huwag ninyong papakinggan ang mga propeta nagsasabi sa inyo na ang mga kagamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia. Sa madaling panahon, hindi. Matagal na panahon yun, inabot ang almost 70 years. Ang dito binanggit na naman ang isang kagandahan doon na kung sasubmit o kung papailalim ka sa kaharian ng Babylonia katulad ng huling hari yung batang hari na si Jeconias ng Jerusalem. So, dinala siya sa pumayag siya Ay, So, ayan sa lineage ni Jesus, di ba? Pumayag siya, dinala siya doon Kaso nga lang inabot ng 37 years na nakakulong siya bago siya pinalaya, bago siya tinrato na royal guest. Binigyan ng bahay, may sweldo pa, doon na nagkaasawa. Ipakiusap na kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang kayamanang natitira sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Hindi naman mangyayari yun, dadalahin. Pero ibabalik naman sa bandang huli. Yan si Haring Jeconias pala yan, na anak ni Jehoiakim ng Juda. Pati ang kanyang mga pinuno na sa Juda at Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari at sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli ko itong ibabalik sa kanya-kanyang lugar. Ganon. Ibabalik naman. Ibabalik naman. Tinuturo dyan, Tata Bert, yung bukod sa yung maging obedient ka, yung magtiwala ka dun sa sinabi niyang instruction. Dahil yun, may purpose siya. May purpose. May bahagi ng isang malaking plano yan ng Diyos Basta ang punteriya niya talaga diyan, kaya kailangan maganap yan, ganyan ang mangyari para sa taga-Juda o para sa mga taga-Israel na magbalik loob kayo. Yun ang yan, pinaka-huli Thank you, Tata Bert. Kaya pa po natin ang isa? Ano ba? Anong oras ba? 8:13 po. Tingnan ko lang kung gaano po ka. Ayan. Pwede po. Opo. Kasi lang naman. Sige. Opo. Ayan. Tutuloy na po namin hanggang chapter 28. Yan. Si Jeremias at si Propeta Hananias. Nang taon ding iyon, 5 buwan ng 4 na taon ng paghahari ni Zedekias sa Juda, si Jeremias ay kinausap sa templo ni Hananias, anak ni Propeta Azur ng Gibeon. Sa harap ng mga pari at ang mga tao, sinabi ni Hananias, ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Juda, at ang lahat ng mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Nagsalita naman si Propeta Jeremias kay Propeta Hananias sa harap ng mga pari at sa lahat ng mga taong naroon sa patio ng templo. Amen! Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinalang bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom, at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan,
saka lamang nating malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis na si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Hananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ni Yahweh si Jeremias. Pumunta ka kay Hananias at sabihin mo, nabali mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila ay maglingkod kay Haring Nebuchadnezzar. At ito'y siguradong magaganap sapagkat maging hayop sa parang ay ipinasakop ko sa kanya. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh. At noong 7 buwan ng taong iyon, si Propeta Hananias ay namatay na. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kala ko talagang propetang Oo, false prophet din pa. Oo. Kaya parang ang bilis nung 2 taon. Oo. Kaya taka ko bakit parang iba ata Nararamdaman ko yung kulot ko. Parang hindi ito Parang propeta. iba, parang iba Parang yung- tsupeta ito, hindi ito propeta. Ito po dito sa chapter 28. Yan, ano tayo ng istorya tungkol sa isang false prophet, no? Buong akala ko na talaga propeta rin to si Hananias Pero tataka ko masyadong napakaaga pa. Yung sinasabi niya na ang isa pa, si Jeconias, si Haring Jeconias, ang anak ni Haring ay ibabalik sa ang anak ko kasi hindi Hindi na nakabalik yan Kaya ibabalik daw dito, pati na yung mga kagamitan sa templo ay ibabalik. Kaya tataka, parang iba. Yung pala, si Propeta Hananias ay isang false prophet. Dito nga, amen, kung ganyan nga, yung gagawin ni Yahweh, magkakatotoo nawa ang ipinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinalang bihag. Saan ang gusto rin ni Jeremias na mabalik yung mga dapat mabalik, pati yung hari maibalik din. Gusto rin niya, pero hindi yun ang utos ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, lahat ng bansa kasama ang Juda ay maglilingkod o paaalipin sa kaharian ni Nebuchadnezzar. At ilang panahon yan. So, doon talaga malalaman natin kung gaano yung kasinungalingang ginawa ni Hananias na ito. Alam ni, talagang ang kagandahan dito kay Jeremias, hindi siya nagbabago ng hindi nagpadala doon sa sinabi ni Hananias na ito. Talagang kung ano yung sinabi ni Yahweh sa kanya, kung ano yung ipinakita ni Yahweh sa vision sa kanya, yun ang pinanindigan niya. Yun ang kagandahan. Kaya sa bandang huli, talagang kinumpronta niya si Hananias Ang ginawa pa pala ni Hananias para mapaniwala yung ibang mga binali yung pabatok. Talaga parang dala-dala ni yung Jeremias pala, hindi niya tinatanggal, no? Binali ni Jeremias. Biro mo, sabi ni Yahweh, kahit na binali ni Hananias siya, sabi mo sa kanya, papalitan ng bakal yung pamatok na yan. Ano ang ibig sabihin yan? Magkakatotoo at darating yung totoong mangyayari kung ano yung unang sinabi niya. Kaya bakal na yun Opo. yun ang ibig, kaya hindi na mababali yun.
lalagyan ka ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito. Yan, upang sila'y maglingkod kay Haring Nebukadnezar. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ito din, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh. At noong 7 buwan ng taong iyon, si Propeta Hananias ay namatay nga. Iyon. Nabigla ko rito sa ano nito. No? Kita mo, no? Yan po ang isang halimbawa ng false prophet na tinatawag na galit si Yahweh. Dahil hindi totoo yung mga sinasabi. Thank you po, Tata Bert. Thank you, Lord, sa iyong salita. Ayan. So, dito po talagang kabuuan naman talaga simula nung yung mga pinapasabi ni Yahweh kay Jeremias. Talagang kailangan lang ng mga taga-Jerusalem, taga-Juda na una, maniwala, makinig sa mensahe, sa instruction. Ang problema kasi sa mga tao, kapag madali naman sabihin, obey God, makinig, mag-antay. Madali sabihin yun. Pero, para sa kanila kasi, kaya siguro minsan, yung hinihingi natin, hindi dumadating. Gusto natin, agad-agad dadating siya. Agad-agad, gagaling ka, magkakapera ka, matutupad yung pangarap mo. Kung ganun lang kadali lahat, wala nang sense bakit pa tayo may Diyos. Kung ganun lang kadali lahat, pati na po yung pagbalik ng mga tao pagkawala nila sa pagkabihag, diba, sa Babylonia. Meron at meron doon sa journey na yon na tinuturo si Yahweh. Ngayon, may tinuturo ang Panginoon sa atin. Dahil kahit naman ang kanyang nag-iisang anak, hindi naman basta na lang naging hari yan. Diba? Hindi na lamang basta naging Jesus si Kristo. Marami siyang pinagdaanan. Ultimo lumalaban ng simbahan sa kanya lahat. So, dahil lang alam natin na Diyos siya, akala natin madali natin nakukuha lahat ng bagay. Hindi po. Doon niya tayo tinuturuan maging patient, magtiwala sa Kanya. Dahil ang gusto natin, ang plano natin sa buhay ay hindi, alam ng Diyos, hindi yun yung best para sa atin. Dahil siya siya ang creator natin, siya ang gumawa sa atin. So, meron na siyang itinakda para si Jeremias, tinakda na siya talaga maging propeta hanggang sa kanyang kamatayan. Siguro si Senyor, tinakda na siya talaga manggamot, tumulong sa iba. Kay Tata Bert, lahat dito, meron tayong purpose, meron tayong itinakda na yun yung kailangan natin gawin. Ang tanging, lang naman niya, request sundin natin siya para gawin natin ang lahat na yun. Yun lang. Ang isang nakita ko na maganda rito, no? Una, yung kay Propeta Hananias. Pero mas maganda yung nakita kong aral. Yung between Propeta Jeremias at si Propeta Urias. Ano po yun? Makikita po ninyo rito kung gaano katatag si Jeremias. Hindi niya sinusuway kung ano man yung utos sa kanya ni Yahweh. Naging matatag siya humarap doon sa mga tao. Kaya naman si Yahweh nagtitiwala ng gusto sa kanya. Actually, protektado siya Meron nga siyang nagbabantay talaga sa kanya. Hinarap niya kahit na may banta ng kamatayan sa kanya. Alam niya kasing protektahan siya ni Yahweh dahil pinagkatiwalaan siya maging propeta. Kay Urias, iba. Isang propeta din si Urias. Pero takot humarap sa kamatayan. Tinakbuhan niya Akala niya mas inunan niya yung kanyang safety. Sabi niya ganyan, takbo siya sa Egypt. Pinahabol siya ron Haring Jehoiakim.
at nakuha siya doon, ibinalik, pinatay. Ganun po. Yan makikita ko po yan, no, kung tunay na naniniwala ka sa Diyos, magpakatatag ka, maging matatag ka kahit sa anong hamon sa buhay. Hindi ka pababayaan ng Diyos hanggat sinusunod mo yung kanyang utos. Ganun lang po yun. Sundin mo ang utos ng Diyos at huwag kang mag-alala. Protektado ka niya. Hindi ka man direktang protektahan ng Diyos. Gagawa o magsusugo ng tao yan na siyang gagawa ng pagtulong sa iyo. Katulad ng ginawa kay Jeremias po dito. Sa panahon po ngayon, ganun din po yan. Maniwala ka lang sa utos ng Diyos, wag mong hihiwalayan yon at hindi kanya pababayaan. Yun po ang nakita kong napakagandang aral po dito. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Agree po ako doon. Ganda nga po nun, no? Parang kinompare nga tatlong klaseng propeta Yun nga, eh. oo. Isang mahina, isang peke, at isang yeah, talagang... totoo. Oo. Thank you. Ayan po. Mamayang gabi, meron pong online prayer vigil po, 10 o'clock. And then sa mga gusto po manood ng replay, meron po kami sa YouTube, Anthony Vivero-AGT. Sa Facebook, meron din po. Basta ma-browse nyo lang po yung past videos. At yung Senyor Anthony Vivero lang po yung official Facebook page ni Senyor. At para kung gusto niyo po balikan kung paano nag-umpisa si Senyor, ano yung mga nakaraang proyekto, punta po kayo sa anthonyvivero.com. Well, bukas nga po pala, samahan nyo kami, 8 o'clock, sa pangunguna ni Tita Hermy Rodriguez, no? Yung nobina po natin. 8 o'clock po yan. At live naman po yan. Kaya kahit na hindi kayo magpunta dito, manood kayo, sabayan nyo po yung prayers namin na iyon sa inyong panonood. Then, bago po ang gamutan, yung 165th lecture po natin. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi at nawa anuman po yung impormasyon o aral na naibahagi namin sa inyo ni Anje, makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Good night! God bless po! God bless po. God bless.